Bro, tamlay mo naman. Oh, eto. Ahon! Kasi bro, minsan feel ko ang layo ng dreams ko. Parang hindi ko maabot ever. Chill lang, dude. Remember, bawat maliit na part ng goal mo is part ng bigger picture. Pero paano ko malalaman kung tama talaga ang path ko? Focus ka lang sa steps na kaya mong gawin today. Malit man, every move counts. Eventually, magkakonek lahat. Gets ko na. Kaya pala kahit stressful minsan, kailangan pa rin mag-push. Sa life, kahit parang overwhelming minsan, bawat goal at effort natin is building block ng mas malaking plano. Focus sa bawat hakbang at tandaan, lahat ng small wins, parte ng journey patungo sa bigger picture. Kapayapaan at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pag-usapan natin ang temang ito. Kung ano nga ba ang bigger picture na nasa dulo ng ating mga journey. Tayo na po sa programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Alam mo yung pakiramdam na parang sobrang dami ng gusto mong ma-achieve. Pero ang obstacles at challenges parang nakaharang sa lahat ng direksyon. Yung tipong gusto mo nang sumuko dahil parang hindi mo na nakikita ang progress. Normal yan, lalo na sa mga kabataan. Pero bawat maliit na hakbang at effort mo ngayon ay bahagi ng mas malaking plano para sa buhay mo. Sa tamang focus at determinasyon, unti-unti mong makikita ang bigger picture ng pangarap at goals mo. Ito ang diwa ng aklat na isinulat ng kapatid na Yel. Pakinggan natin sa aklat na Footprints sa Philippians chapter 1 verse 20 to 21. According to my earnest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Philippians chapter 1, verses 20 to 21. Every person's ultimate goal is to achieve all his life's dreams. There are some who look for other things to work for after they have achieved their dreams. There are some who are already contented with what they have. But if it is their purpose, where will they use them? We, servants of God, are not like that. We have a specific reason for all our hard work, to be successful in our ministry in the Lord. Because what people can achieve in life will fade, break, and disappear. But our service to the Lord glorifies, honors, and exalts Him, which will bring us more good things for our own benefit and welfare in this life and the life to come. There are things that will never be broken, lasting to eternity. That is why these things are more glorious, pure, and holy than the things people can achieve in this life. Let us long to be rich and be perfect in our duties in the Lord. Be courageous at all times and praise the Lord in our time. If our life will be taken, we will die in service, and it will be a gain for us.
Yesterday is gone, but don't make a fuss. Mission's not yet done. Here comes a brand new day. Lots of happenings. We all wish the best of things. A new day brings. Our God is good and knows what future holds. He will not leave us nor forsake us all. His love and mercy save our souls. His greatness and grace make us whole. It's hidden in the stories, the lessons that we learn, the actions that define us, and the greatness that we earn. Today I will sing and praise His name, for our Lord is great, so don't ever fret. Today I'll worship and glorify His name, because I know that tomorrow will be great. Our God is good and knows what future holds. He will not leave us nor forsake us all. His love and mercy save our souls. His greatness and grace make us whole. Is hidden in the stories, the lessons that we learn, the actions that define us, and the greatness that we earn. Today I will sing and praise His name, for our Lord is great, so don't ever fret. Today I'll worship and glorify His name, because I know that tomorrow will be great. Know that life is a challenge, a chance to make a change. And each day is a different choice. So rise up and share your special voice. Today I will sing and praise His name, glorify His name. Today I will sing, because I know. Today I will sing and praise His name, for our Lord is great, so don't ever fret. Today I'll worship and glorify His name, because I know that tomorrow will be great. Today I will sing and praise His name, for our Lord is great, so don't ever fret. Today I'll worship and glorify His name, because I know that tomorrow will be great. Today, 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 tomorrow will be great.
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanunood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Minsan parang sobrang layo ng pangarap natin at dami ng kailangan gawin para maabot ito. Pero bawat goal at hakbang na ginagawa natin ngayon ay bahagi sa mas malaking plano ng buhay natin. Natututo tayong mag-strategize, maging persistent at manatiling focused. Halina't samahan natin ang mga kabataan sa paghahatid ng topic na Dreams, Goals, and the Bigger Picture dito sa segment na Youth Worshiping God. Kapayapaan po! Ako po si Aisha Gail Viloria. At ako naman po si Jasmine Cahigal. At welcome po sa isang inspiring at full of purpose na episode ng Youth Worshiping God. Alam mo, Aisha, bilang kabataan, normal sa atin ang mangarap, di ba? Tama po. Natural sa kabataan ng mangarap. May gustong maging accountant, doktor, engineer, army, o marahil ay missionary. Pero sa likod ng lahat ng to, ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit tayo nangangarap? Ikaw, ano ang iyong pangarap? Pangarap ko maging teacher o lawyer? I-comment mo na sa baba. Paki-like at share na rin po itong programa natin. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano natin makikita ang bigger picture sa likod ng ating mga pangarap. Opo, hindi lang basta goals o success stories, kundi yung plano ni Lord sa bawat hakbang natin. Kaya para mas maintindihan natin to, makakasama natin ang ilan sa mga kabataan na may kanya-kanyang pangarap. Let's hear from them! Ako po, gusto kong maging accountant. Gusto kong maging successful someday. Pero minsan, parang nakakatakot. Ayaw ko kasi sa math eh. Parang hindi ko kaya. Alam mo, normal yan. Pero tandaan mo, pagkasama mo ang Diyos, asahan mong hindi ka nag-iisa. Right! Hindi kailangan maging perfect. Ang mahalaga, you're doing it with the right heart and for the right purpose. Ako naman po, gusto ko maging engineer. Pero parang, ang layo pa talaga. Lalo na kapag may problema sa pag-aaral at sa pamilya. Naiintindihan ka namin, pero alam mo, sa bawat struggle, may tinuturo ang Diyos sa atin. Maybe, He's training you to build not just bridges, but also your faith. Grabe yon, Jasmine! Pero totoo, lahat ng pangarap may process. At sa process na yon, doon tayo pinapatatag ng Diyos. Ako naman po, pangarap kong maging doktor. Gusto kong makatulong sa mga may sakit at iparamdam yung care at pagmamahal ng Diyos sa iba. Ang ganda po ng pangarap mo. Yan ang pangarap na may mission. Hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa iba. Ako po, gusto ko maging army. Kaso kapag iniisip ko yung training na pagdadaanan ko, parang gusto ko na lang umatras. Ang ganda po niyan. Hindi natin may iwasan na makaranas tayo ng hirap sa pagtupad ng pangarap natin. Pero ang mahalaga ay nakakapit tayo sa Diyos at magiging magaan ang lahat. Ako po, gusto ko pang maging missionary. Gusto kong maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng kanyang aral. Kahit saan man ako dalhin. Pero mahihayin ako eh. Wow! Isa yan sa pinakamataas na calling. Yung handa kang iwan ang comfort zone mo para sundin si Lord. At hindi tayo dapat matakot na mangarap dahil tiyak na magplano ang Diyos para sa atin. Sabi nga sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Totoo po, kasi ang tunay na success ay hindi lang kung gaano kataas ang narating mo, kundi kung gaano ka naging tapat sa plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya po, sa bawat pangarap na binubuo natin, tanungin natin ang ating sarili, kasama ba ang Diyos sa pangarap ko? Dahil kung para lang sa sarili o sa pamilya natin, mabilis tayong mawawalan ng gana.
Pero kapag kasama natin ang Diyos, expect natin na hindi tayo mapanghihinaan kailanman. Tama po kayo, Aisha. Dahil ang tunay na ganda ng pangarap ay yung nakaayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, your dreams matter to God, but God matters most in your dreams. Kapatid, minsan kailangan lang natin maalala, hindi natin kailangan maging perpekto para maging successful. Ang mahalaga, patuloy natin ginagawa yung best natin, ini-improve natin yung sarili natin, at ang mas lalong importante, patuloy tayo nagtitiwala sa Diyos. Kaya pala sabi ni Mama, huwag daw umasa palagi kung anong kaya kong magawa. Dapat pala palagi kong sinasama si Lord sa bawat gawain. Kapatid, ang tanong, pinanalangin at nagkatiwala mo na ba sa Panginoon ang pangarap mo? Tama. Kailangan natin ang gabay ng Diyos sa pagtupad ng ating pangarap. Kapag kasama natin siya, mas malinaw ang takbo ng buhay. Hindi lang pangarap, kundi mission na may purpose. So, parang kahit anong kurso o trabaho, basta ginagawa mo para sa Diyos, tsak na magtatagumpay? Exactly. Sabi nga sa Proverbs chapter 16 verse 3, "Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans." Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Dreams, goals, and the bigger picture. Sana ay naging inspirasyon ito sa ating lahat bilang mga kabataan na patuloy na inaabot ang ating mga pangarap sa buhay. Kaya mga kabataan, keep dreaming, but let those dreams be led by faith. At habang natupad mo yan, huwag mong kalimutan ang mas malaking larawan, the bigger picture, na si Lord mismo ang may hawak ng plano mo. Malayo pa, pero malayo na. Dahil kung kasama si Lord, every step is progress. Hindi lang ito basta kwento, kundi isang paalalang mangarap tayo ayon sa mas malaking plano ng Diyos para sa atin. Ako po si Aisha Gail Viloria. At ako naman po si Jasmine Cahigal na palaging nagpapaalalang Stay faithful, stay a dreamer, and keep shining for God. Napapansin nyo ba kung gaano kahalaga ang bawat hakbang at effort na ginagawa natin ngayon? Kahit minsan parang maliit o walang epekto, sana'y hindi lang natin ito makita bilang ordinaryong gawain, kundi bilang bahagi ng mas malaking plano para sa ating pangarap at goals. Bago po tayo magtapos, ni-invite ko po kayo sa isang maikling panalangin. Panalangin natin na sa bawat hakbang at desisyon na ginagawa natin sa buhay, maramdaman natin ang gabay at lakas mula sa Diyos. At magkaroon tayo ng determinasyon, pananampalataya, para maabot ang ating pangarap at makita ang mas malaking picture ng buhay natin. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, muli po, nagpapasalamat kami sa pagkasangkapan mo sa amin upang palagi ang kalooban mo sa lahat ng tao ay maipahayag sa pamamagitan ng paglilingkod na ito. Lalo na, Ama, walang taong hindi nangangailangan na matutunan ang kahalagahan ng pagtuturong nagmumula sa iyo. Pagpalain mo sana ang programang ito at mga kinakasangkapan mo sa programang ito. Gabayan mo ang nangunguna sa aming lahat, ang aming General Bishop, sa paglilingkod na ito sa lahat ng mga tao. At sana marami pang maabot at makinabang sa programang ito upang makita po namin bawat maliit, malaking hakbang, mga decision making namin sa aming buhay. Sa tulong mo, Panginoon, hindi namin pagsawaan kundi makita namin ang big picture
na sa dulo ng lahat ay sa ikabubuti pa rin ng bawat isa sa amin. Sana ipagpala mo sa amin ang maghapong ito, baon ang message na ito sa aming puso at maibahagi namin sa lahat ng aming kaibigan at kapwa upang kapwa kami makarating sa pinapangarap namin sa buhay na ito. Ipinagpapasalamat namin ang lahat sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.